Maupay nga aga, maadyong buntag Eastern Visayas. Welcome! Adi nakatliwat sa aton paborito nga Good Morning Eastern Visayas. Ngan usa ka semana nakatliwat, magkakaupod tikang alas 8 hangtod alas 9 san aga. Siyempre, didala sa aton mga estasyon dide sa Eastern Visayas, RP Sugod, RP Borongan, ngan siyempre dide sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Calbayo. Sa ngaran sa naton acting station manager, Hinaro Navilon, ako an mananagbalay yan ang Lunes nga edisyon sa naton taramdan, Suzette Pretencio. Ngan kaupod ko dide sa Master Control, si Joven Cardenas. Once again, maupay nga aga nga more good nga welcome sa aton programa Good Morning Eastern Visayas. Nga na din nakita sa ika-12 sa Enero 2026, kadalilasan semana, na din nakita sa ika-3rd week sa January. Nga niya na nga Lunes, hindi rila kami ano yung mga kaupod kay full force yan nakita, mga ka-PCO. Yes, mga kaupod liwat naton. Siyempre, naton mga kasugbong sa Radyo Pilipinas at mga sister stations. Mga kaupod naton sa RP Sugod, si Ate Gemma. Ngan sa RP Borongan, si Ate Pen. Ngan mga kaupod liwat naton ka-PCO sa PIA, Philippine Information Agency, Biliran, si Sir Rodrigo Victoria. Manaadi kami nga tanan, full force kami nga magpapadangat sa mga magkadrodilain nga update, nga mga impormasyon o mga labas nga balita, matikang sa mga magkadrodilain nga lugar dede sa aton rehiyon, Eastern Visayas. Mao-order na naton paihaon pa. Ganganan naton sa pagpadangat sa mga pauna nga impormasyon. Kumusta naton ang kamatangan sa panahon, update sa mga utilities, kuryente ug tubig, ngan peace and order situation, iba pa nga panhitabo, biyahe anay kita sa Sugod, Southern Leyte. Mapay nga aga, Ate Gemma, ngan sa bugos nga puwersa sa RP Sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaraz. Good morning, Eastern Visayas! Yes, thank you, Miss Suzette. Good morning, good morning. Basta Monday gani nindot jud mga attire arang maka-Filipiniana at maka-Filipiniana jud ta og si Sir Rod arang ka very unique ang taga RP Eastern Visayas. Yes, good morning sa tanan nitong mga suking tigpaminaw all over the world. Good morning, Miss Pen. You look so pretty today and always. Good morning sa mga Morning. Good morning sa tanang nagtan-aw nato karon nagsubaybay sa atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas ug ang atong the only thorns among the roses. Good morning Sir Rod ug dinis atong lokalidad sa pagkakaroon mga higala atong kahimtang sa panahon ani karitra pod og 101 early this morning pero pagsalamat gihapon ta kay dili kaadyo kusog ang atong uwan nga natagamtaman igo ra nagbisbis sa atong kawanangan sa ato nga mga tanom ug ang atong supply sa kuryente og tubig 24 hours nga anindot ang atong kuryente karon ug ang atong tubig hopefully dili kadyo taas atong bayronon sa kuryente karon dong Jeff kay kuan man kining okay raman ang serbisyo. Og sa atong peace and order situation, okay ra pud ang atong PNP og doon na sila bagong awhag nga kinsa katong gidili jud ang pagsud na sa atong mga kapulisan diha sa buwangan og pag-apil-apil sa mga sugal o diri sa lalawigan sa Southern Leyte. Basin mao po na sa tibok nasod sa Pilipinas. And then by the way kini mo higalag-alagad sa kahanginan Gemma Destriza diri sa Master Control si Noel Palugod na naputay mga GO karon or GO na patay mga immersion, mga intern, mga immersion students karon taod-taod 8 o'clock masod na sila og magkaraghan na punta diri sa atong CBN. And of course, ang atong katugbang Noel Palugod kinatibukang fersa sa atong technical division sila si Engineer Noke Parado, Rito Cabalis kaganina og si June Antegra. Og sa atong admin staff sila si Miss Rosemary Micante, June Amora o si Igoy Paul. Of course, sa pagpanguna sa atong station manager Dudens Alaras. Sa ato sab nga mga
frontliners na nag-contribute sa ilang mga balita everyday. Sila si Aljon Malot, Ria Mikate, Ruel Bugnos Jr., Miss Dalia Urit Atuil ug Chevik Epez. O kining tanan mga higalagi pangunahan diri sa aton station manager Dudens Alaras. O again sa peace and order situation sa tibok lalawigan sa Southern Leyte, hapsay og linaw gawas lamang niadtong usa in taon ka ulitaw nga nagtubok. Ulitaw man unta no pero nagtubok si human gibuwagan sa ijang uyab. 28 years old ang lalaki, 37 na di ay ang baji. And then nag-uli man ang matud pa sa istorya nga dunay nag-uli ang katong ang baji, ang girl, ang woman nakig-uli sa iyang former nga kanang boyfriend nga sila kauban sa trabaho basin pareha silang edad kay 28 pa man ang iyang uyab karon so nangita si Jag medyo taas-taas siguro og pangidaron no. So mo na gikutlo jud no nagbigti sa Tagalog pa og namatay jud ang maunga uyab ang mong boyfriend. Sakit no napuntay daghan. Okay, so usana sa mga kanang ato nga nanaguna nga mga kalambuan karong adlaw. Og samtang salain pa nga mga nanaguna nga mga kalambuan diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, Diocese sa Maasin gisugdan na ang kalihukan sa fiesta sa Señor Santo Niño de Limasawa. Og usa ka Brigadier General nga taga-Sogod gipasidunggan ni Presidente Bongbong Marcos dito sa palasyo sa Malacañang uban sa iyang pamilya sa miaging adlaw. Samtang ang COMELEC kinunangan nagpahigayon og satellite voters registration og mga pulis sa Southern Leyte bawal na sa buwangan og pagsunod sa lagda sa trafiko gipalanog sa hinundayan. Og ang Southern Leyte State University mga higala nakaangkon og dakong budget sa capital outlay ning tuiga 2026 og first time sa history nga nahimong state university ang SLSU. Kanaugban pa Miss Suset, masayran sa pagpadadyon sa atong mga balita dinhi mga balita sa atong tulumonon sa dinhi sa atong sibianan sa Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daw nga salamat, Ate Gemma, saan pauna nga impormasyon. Nga, kondolin sana sa itong pamilya, saan nag-suicide, nagbigti. So, aton gud yan na makikita natin Gemma, Ate Pen, nga natin Rod, nga importante gud talaga nga mapaduso and mental health awareness, aton man gud yan na naton ginduduso, pinalit sa naton gobyerno. Ngan Stress everything. Yes, ngan matikang sa sugod Southern Leyte. Kadto naman kita, biyahe naman kita sa Eastern Samar. Opay nga aga, Ate Pen, nan sa bugos nga puwersa sa RP Borongan sa pagpumuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, da mga salamat, Miss Suzette Pretencio. Maupay nga morning. Maupay luwat nga aga, Ate Gemma Distrisa. Maupay nga aga nga dahiton nga tanan. Oo, mga kaupdanan naton didano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod, Southern Leyte. Pangunguna ni Sir Dindo Alaras, good morning. Ni Suset, diragihapon na kandaiya sa Jean Navilon, maupay nga morning. Sir Rod Victoria, maupay nga aga. PIA Biliran, good morning. Sugadman han aton Regional Head, han Philippine Information Agency, sa Rian, good morning. Maupay nga morning. Ati Pen, pumida ito na iyo kahampang, kapod natin didiha Master Control, Engineer Alquin Baldonido. Minagito na overall supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda, syempre nato na mga news contributor, Ate Stock, Daisy Andayan. Kompleto kami para hanato na partisipasyon na Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan. Salita aton acknowledge ito nato na mga listeners maupay nga agay na labi na ito naton ka live stream
Franz Navarrete Probe, good morning. Nadalahira tagsa nga paningmalay maupay nga aga mga kawanihan na gobyerno. Daliwat ang mga pribado nga sektor maupay nga aga. Happy Monday everyone. Panahon didiha aton yan syudad na Borongan ba dirigid nakaka full blast hi Mr. Sun. Mostly cloudy didiha amon nga side kanina nga ni may da mga pagtarihti. 27 degrees Celsius but feels like 32 degrees Celsius. Salit ginhanglan na pagdarahin payong para diri mauranan kay bawal magkasakit. Pagtaga kuryente waray man paabiso para sked power interruption anato na lokal nga kooperatiba Isamelco salit paglalauman naton tuloy-tuloy nga serbisyo elektrisidad para yan ang adlawhan Lunes. Parihuman liwat iton pagtaga tubig waray liwat paanunsyo iton na BWD para diniha aton na serbisyo na Borongan. Komunikasyon so far so good mandaman pariho na ito na aton na pagtagapasi orden habugos nga probinsyan Sinarangan Samar paglalauman natin nga magiging maupay ito na aton na kahintang habugos nga probinsya. Salit salamat. Saludo kita ito na aton na mga kaupdanan PNP ngan sugadman Puwersa Armadahan Pilipinas. Atong liwat kukumusta na ato na mga kabarangay dito naman na pinanbaha. Nakalabay nga weekend, nakalabay nga Sabado nga adlaw. Good morning didahi papad. May dako kinita nga post kakulup nga naghutos nagihapan baha. Nagihinaot hira nga diri na mag-inuuran para liwat diri bumaha. Waray pa nga ni pakakapanimos sa didahan na last nga pagbaha. Nasa ring aton mga tagahipapa, di katulo na daw adto ka beses nga ginbabaha hira. Sa lididahan na weekend, Friday, Saturday, nagkamayadahin na preemptive evacuation, di na naman habungtuhan na hipapad. Naka-experiensya liwat na Sabado, na mga pagbaha, di na habungtuhan na maslug. Maupay nga aga, di na hini nga mga bungto, sana okay na ito na kahintang na panahon di daha iyo. Salita may dahininira mga nagkakarawat nga relief boxes sa pananglitan adto na DSWD. Di da ini Arteche maupay nga aga. Sa ringko pa waray pangani pakakabangon adto na ato na mga kabarangay nga naperwisyo hadto na babaha didahan na primero nga simanahan Enero. Ginbaha na liwateran yan nga weekend. Pinakaorhi nga pa-update hadto na PDRRMO, inabuthin sobra 90,000 nga individual. Adto na apektuhan na pagbabaha, hansyahan nga pagbabaha. Dito naman hamagkalain-lain ini nga mga bungto ato na probinsya. Nagabot naman hina 1.4 million pesos ang danyos sektor agrikultura. Sana okay na ito na aton mga kababayan niya na. Didi naman habungtuhan na balangkayan, iton ira naman gin kakabisihan para naman hiton preparasyon pagbubuhaton nga Eastern Samar Provincial Athletic Association Meet. Maupay nga aga nga dakan da Mayor Alan Contado nga anbugos nga puwersa DepEd Eastern Samar Division. Primero nga simana gihapon ini hito na bulan, hito na Pebrero. Samtang good news naman para hito na mga estudyante nga benepisyaryo hito na bulig para estudyante, hito na provincial government. Subayhan ato na nahibaruan nga impormasyon, yan ang nga aga magkakamayadahin na payout para inihadton na mga benepisyaryo na pa-scholarship ini may dahin ginahatag nga financial assistance nga dahiton na mga pili nga mga estudyante mostly ini adton mga kablas adton na mga kag-anak. So yan na ini nga aga Enero 12 Capitol Gym Capitol Site Borongan City. Samtang nga oras nga 18 minutos na nakalabay halas 8 nga aga di na kabarangay adto na mga laray uluhan na mga dagkeng nga mga suma testihanon nga ato na ipapahat oro nina.
Pagpadayonhan ang mga panguna nga serbisyohan na syudad sigurado pagkakaurusan mga kawaningan na mulupyo ginpapanawagan ni Acting Mayor Chusongko. Samtang sobra 1.6 bilyones pesos nga budget na syudad na Borongan, padayon ini nga ginatatagad hito na sangguniang panlungsod. 2026 PPA sa budget na Borongan Schools Division Office, 2026 budget na City Legal Office, sugad man na City Co-op Development Office o City Public Market Office, ginatratratar na konseho. Sobra 300 nga mga parag-uma, di na naman habungtuhan na balangkayan, kinarawat organic fertilizer na gobyerno probinsyal. Mga parag-uma, barangay Iwayan, habungtuhan oras, kinarawat naman hin mga bagong makinarya, tikang Department of Agrarian Reform. Amin ni Sir Rod Mizuset, Ate Gemma, mga kabarangay, adto na mga uluhan, mga notisya istihanon. Kanay detalye aton ipapahat, dinilaha aton taramdan. Morning, Eastern Visayas. Yes, daw mga salamat Ate Pen. Manhirot po ka mga da sa Eastern Summer. Noong kayo nagpapadayon gihapon ng mga nining epekto sa easterlies ng shoreline. Mga mauran-uran lagi hapon. Ngan matikang sa Eastern Summer, kato naman kita sa Biliran. Mapay nga aga si Rodrigo Victoria and syempre sa ating Regional Head Cancer Rian Arento. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, aton kaupod yan ang Good Morning Eastern Visayas. Ma'am Suset Patricio, Han Radyo Pilipinas Calbayog, Ma'am Ben Pomida, Han Radyo Pilipinas Urungan, ug sa atong kauban dito sa Radyo Pilipinas Sogod, Ma'am Gima Distresa, ug sa atong mga kaubanan sa Philippine Information Agency, Region 8 na pinangunahan ni Regional Head Rian Arento, Assistant Regional Head Neil Lupido, ug sa atong mga kauban nga Information Center Manager sa lain nga mga probinsya, ngadto sa Leyte kang Ma'am Alit Reyes, ngadto sa Southern Leyte kang Marcelo Bong Pidalino, ngadto sa Eastern Samar Sami Candido, ngadto sa Samar Sir Aaron Cotihar, ug sa Northern Samar si Eileen Diaz, ug sa uban pa natong mga kaubanan sa media industry. So karong buntaga atong masinati no nga init yun, nagpakita ang haring araw diri sa probinsya sa Biliran, walay mga pag-ulan gikan pa kagahapon. So maayo gid ang panahon karon diri sa probinsya sa Biliran sa kinatibukan. Tapos parte naman sa tubig ug sa kuryente, walay nahimantala nga mga pagkapaong sa kuryente o pagkapaong usab sa tubig nga ang kuryente diin ang atong loan distributor ang Biliran Electric Cooperative padayon nga nagserbisyo 24/7 sa atong mga kaigsunan sa ilang panginahanglan sa kuryente ug ingon man ang atong Naval Luther District nga mao ang major distributor sa tubig dinhi sa capital town sa probinsya sa Biliran ang Naval. So parte naman sa peace and order, though generally peaceful ang probinsya sa Biliran sa kinatibukan, adunay nahimantala nga pagkadakop sa usa ka single o ulitaw nga naghingihanlan og wreck sa Biliran Police Provincial Office. Din kini siya na naispatan nga sa mga nagbantay dito sa checkpoint sa may Biliran Bridge nga imbis siya mohunong ning diretso siya nagpatuda siya og nagpakusog siya og padagan, tapos gi-flag down siya, tapos pagkuot niya sa iyang ID, kini nga 35 anyos nga taga Sitio Santol, Barangay P.I. Garcia sa Naval Biliran, nahulog ang 30 ka sachet sa shabu accidentally. So mao kadto nga kini siya nga insidente himantala kagahapon. So this is another accomplishment sa atong Biliran Police Provincial Office. Ang kini nga shabu nagkantidad giban-abana nagkantidad og 361,794 pesos. Kini nga 30 ka sachet. So medyo damo-damo ang nasakmit sa atong kapulisan ug padayon paghihapon nga nagmabinantayon ng atong mga kapulisan aron mapadayon ang peace
an ordinary peaceful condition sa probinsya sa biliran sa kinatibukan. So, alang naman sa atong mga uluhan sa atong mga balita nga atong ipambit karong taon, una, DPWH, mga opisyales sa probinsya, nagduso sa Roro Port Development of Parallel Bridge. Ikaduha, DPWH nagpadayon ang Asian Development Bank Study sa Biliran Parallel Bridge, retrofitting sa karaang tulay Gisugyot. Kung ang katulo na itong balita, PIPSO og LGU Biliran maglunsad sa Agribusiness Center karon nga adlaw. So atangan nato ang mga detalye nining mga balita sa mosunod nato nga mga oras. Daghang salamat ug maayong buntag. Yes, daghang salamat Sir Rodrigo Victoria. Para naman sa paunang impormasyon dide sa Calabayog. So amon nga di kamatangan sa panahon in maupay pero sa ton naglabay nga Sabado in mauran talaga nga di an Calabayog. Pero kakulop Sunday in okay man madalumdumla pero waray gihapon nag-uran. Ngan sa pagkayana, an amon nga di weather condition in mostly sunny. Sa yana nga takna, an atong temperatura in adi kami sa 27 degrees Celsius but it feels like 35 degrees Celsius. So mapasok-pasok kita maong magdaralagi hapon san payong kay an payong man gonin doble o dual purpose siya. So pwede magamit sa uran, pwede magamit sa kapaso So maong magdara na lakata para just in case liwat kay danay man god mapatigdala ini nga uran pagkakulop ate Gemma ate Pen ngan Sir Rod in kasagaran usually didiin na oran pagkakulop maong magdara na good gata mga panangga sa oran. And para sa aton utilities sa aton kuryente maray man nagpagawasan sa Melco 1 san abiso san pagkaparong san kuryente. So good news para sa aton mga karuyag ma-accredit sa Melco 1 kamo mga accredited electrician in may adasira na sa pagdudumaraon nga accreditation seminar. So ini in pagbubuhaton sa Enero 30, 2026 Biyernes nga adlaw alas 8 san aga sa Melco 1 headquarters Consumers Lounge dito sa Barangay Carayman, Calbayog City. Ang registration sa mga karuyag magpa-accredit dito sa Melco 1, pagbubuhaton ang registration sa January 9 to 28, 2026 from 8 a.m. to 5 p.m. sa Barangay Carayman sa Melco 1 headquarters. And may bayad line siya nga 350 pesos. Ungay na sa 350 pesos ang uniform, accreditation certificate, ngan ID, ngan snacks. So, adin naman ang requirements. Take note, NC2 o test the certificate strictly required. So, kinahanglan may dagod ka mo sinihano. Again, NC2 ngan test the certificate. Ngan iba pa nga mga importante nga certifications. Pagpahinamdom naman sa Melco 1 nga kung waray ka mo NC2 certificate, waray accreditation. Waray liwat walk-in registration sa adlaw sa event, mao sa mga magpapa-accredit, magparehistro ka mo from January 9 to January 28. Ngan mga electricians la nga waray pa sa current accreditation nga adton expired na accreditation an pwede magpa-rehistro. So sa mga expired na an iyo accreditation, maray pa accreditation. So kuhaan nila ini nga higayon para kamo in ma-accredit, diba? So para sa iba pa nga mga pakiana, pwede niyo tawagan ang ating numero 0917-566-0760. And para naman sa tubig and Calbayog Water Company Incorporated, good news gihapon kay waray nagpagawa san abiso sa pagkawara san abid san tubig. And good news pa para sa aton mga negosyante
may adasan 20% real property tax discount ang City Treasurer's Office kung ka mo in magre-renew sa ngan magbabayad sa iyo tax. So kung magbabayad ka mo from January 1 to 31, may adasan 20% nga real property tax discount. Ngan kung ka mo naman in magbabayad sa February 1 to March 31, 2026, kaya gihapon sa 10% real property tax discount. Ngan, kung magbabayad ka mo until February 20, 2026, sa mga negosyante may ka mo sa 10% business tax discount. Ngan, para naman sa itong mga estudyante, pagpahinumdum lang nato na no, sa mga estudyante sa Northwest Summer State University o NWSSU, ikang yun nga adlaw, inabiyerto na ang enrollment para sa mga undergraduate students and para sa graduate students. Matikang yan na, Enero 12 hangtod Enero 17 para ini sa second semester sa school year 2025 to 2026. Yan ang first day of class para sa mga undergraduate students sa NWSSU next week na, no, sa January 19, 2026. Eastern So sa mga college students, adto na kamo yan na, tang temprano pa, kaya nagtitikaharani ang katapusan nga adlaw sa enrollment, nagtitikadamo man ang pila. Alright, para sa mga nahikay nga balita sa RP Calbayog, at adiyan natin mga top stories of the day. 17 anyos nga lalaki nasamaran sa aksidente sa motorsiklo sa barangay Capoocan, Calbayog City. BFP dagmit nga nagresponde. Samtang konseho sa Paranas Samar ginduduso ang mga ordinansa sa rabies management ug panlawas sa mga kabataan. 10,000 nga deboto sa Nuestro Padre Jesus Nazareno sa Katarman nakigbahin. Traslasyon naging mahimyangan mahapsay. Samtang public fire education igindumara sa bungto sa Santa Margarita, Samar. Ngan top 5 most wanted persons sa Cavite dakop sa bungto San Allen, Northern Samar. Masyado aton mga laray uluhan, matikang dede sa RP Calbayog. Ngan aton iton igdidetalye sa second page sa aton taramdan Good Morning Eastern Visayas. Saya na adianay ang pipira nga mga pahinumdum. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Calbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito kaya dapat may alam tayo. Dahil #panatag ang may alam.
Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M. Makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi. Lalo na sa fake news. M. Mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G. Go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Good. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Aton oras, 26 minutos na lang, nagpapabilin antes mag alas 9. Kamuin padayon nga namamati sa Good Morning Eastern Visayas. Ngan sa pagkayana, dire na naton paihaon pa. Aton na iglalaygay o igdedetalye ang mga balita matikang sa mga magkadrodilain nga lugar dide sa Eastern Visayas. Nahon naton pagpadangat san balita an aton kasugbong sa Radyo Pilipinas. Mapay nga aga utro at Gemma ngan sa bugos nga para sa San RP Sugod. Good morning, Eastern Visayas. Yes, thank you, Miss Suset. O para sa detalye sa atong mga balita karong adlaw, taga Makrohon gibuwagan sa uyab nagtubok patay. Ania ang detalye sa report ni Miss Dalia Urit Atwil. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Miss Dals, please come in. Patay na nga nakaplaga ng usa ka 28 anyos nga lalaki sa balay niini sa Purok 3 Kings, Barangay Ichon, Makrohon, Southern Leyte, niaging Enero 7 adlaw nga Miyerkules, pasado alas 9:30 sa buntag. Matud pa sa report sa kwerpo sa kapulisan, ang biktima gila nga si alias Butyok, 28 anyos, ulitawo, mag-uuma o residente sa naasoy nga lugar. Sumala sa investigasyon sa pagpanguna ni Police Master Sergeant Gilbert Bandibas, usa ka alias Vince, kinsa higala sa biktima, nilabay sa balay sa iyang amigo, nisampit sa iyang higala. Human siya wala makadawat og tubag, iyang gilili ang balay ug iyang nakita ang lawas sa biktima nga nagbitay. Dali kini nga nangayo og tabang sa mga silingan. Sa dugang impormasyon, usa ka alias Ana, kinsa may paila nga uyab sa biktima, miingon nga aduna sila gihisgutan kalabot sa ilang estado sa relasyon, din iyang giangkon nga iya kining gibuwagan. Sa gihimong post-mortem examination, ipasabot ni Dr. Pilar Vito Sabaday, ang Municipal Health Officer sa Lungsod, nga ang hinungdan sa kamatayon sa biktima o ang asphyxia secondary to strangulation. Paritagikan sa Lungsod sa Makrohon para sa Bagong Pilipinas, Dalia Urit Atwil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Ngiti naman kita probinsyahan na sinarangan na Samar, samtang pagpadayon na mga panguna nga serbisyo na syudad na Borongan na sigurado pagkakaurusan mga kawani nga na mulupyo ginpapanawagan ni Acting Mayor Chusongko. Ada natin report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Siguro ni Acting Mayor Emmanuel Eman Chusongko nga nagpapadayon ang pagpatuman han mga programa ngan proyekto han syudad han Borongan, tikang han iya pagpuruko hapamunuan han lokal nga gobyerno. Haging buhat nga press conference Enero 8 iginsumat ni Chusongko ngan operasyon han gobyerno syudad inpadayon ngan estable bisan pa han ginagian nga transition period. Nagpasalamat iya han mga empleyado han lokal nga gobyerno, mga opisyal han barangay ngan iba pa nga sektor tungod han ira kooperasyon ngan suporta iya pamunuan. So, baroy ko rin baro, matikahan atin pagprupo, madaya na, atin din sigurado, atin pangobernohan, din niya City of Borongan, din nagpapadayon, waray kalangan, waray kaudong, so may ada continuity han atin mga projects.
So projects, programs, and sabi na natin mga basic services. So sa natin numero uno ang sigurado nga dili madi-disrupt ang services sa ating gobyerno na yan na hopefully kinita kahit kininabat ta na nagpapadayon waray disruption. And ating luwag sigurado mamayada stability din na ating panggobernuhan kay nakita makita na ngin mayada transition period nagsisimok, di ba? May na ibang provinces, LGU din, Pilipinas nga, mayada nagsimok. So, natin ito sa maging talingong, di rin magsimok. And very thankful naman din ating mga empleyado, ating mga barangay officials nga, very cooperative naman kira ang transition maging smooth la, waray disruption sa nagpapakan. Laki pangintagan doon han acting mayor ang tuhay ngan matado nga paggamit han pondon syudad subay han mga ginlalatag han balaod. Iyaliwat igin saysay ngan han iya pamuno como acting mayor gin prioridad ang pagbayad han mga obligasyon han syudad ngan inin ginihinay-hinay na nga igin papatuman. Nga na, siyempre, natin naman sa pagiging bantayan is paggamit han ating mga budget ng ating city government tuhay na naayon at ating balaod. Kinita ko naman nga nagamit pang gagihap yung tuhay na labi na natin mga obligasyon ng ating city government kay pagsulod ko, pag-act as acting mayor, may ada rito pa mga obligasyon ng ating city government. Ating yung kaistoryan, ating mga taga finance team na baydantaan natin mga obligasyon. So, nadaya na, hinihinay-hinay ato kay para magalit atin na disbursement totoo din niya city ta kay nagdadrungan. Kasumpay hiniigin hayagluwat ni Chusongko nga nagpapadayon ang distribusyon han monthly pension han mga senior citizen han syudad. Ang iba han mga benepisyaryo ay nakakarawat na, samtang ang iba naman in ongoing pa ang proseso. Ginsaring niya nga ginlalauman nga antes matapos ang bulan, makakakarawat na inihan nga tanan nga senior citizen beneficiary. Ongoing niya na, hopefully by siguro in a few weeks makapag-pay out na kita hamatanan nga mga lolo mga lola kay makarawag kay dapat pamaskuha ang punta at ibang iglilipay kay baro. Pero said nga, tara mga gano'n natin dispersing officer kay Peter at Karaola, wala pa ka-actus. So, takay nagbakasyon nahin maiha natin, di ba? So, said nga wala na makapagpuan. Nag-resume ka, hawirahan niya na kasimana, pero ongoing it. Hopefully by this month, makapag-payout na kita katanan na natin mga. Pero hindi naman kuno kita mo eh. Igin pahayag liwat han acting mayor nga diri iyan ang panahon han pagkakabinahin kundi panahon han pagkaurusa, pagburublig ngan pagtrabaho nga magkaupod. Gindugang niya ngan gobyerno syudad han Borongan in abri nga tanan ngan padayon nga magahatag in serbisyo para kaupayan han katawhan. Di rin ada yan ay time para magkamayada at division pero yan na ay time nga para kita magkaurusa, magburublig nga ipakita ta nga aton city government is abre, nagpapadayon ng serbisyo, waray ulang-ulang, patas ang tanan, nga nababantayan tayo aton pondo nga nagagamitan ng maupay. So, gira mo nga salamat kayo. So, puro bigla kita para ikaw upay aton sila. So, maupay. Ako nga agangan, Happy New Year. Para Habagong Pilipinas, ini Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Samtang ato naman pagsusundon ang aton balita matikang sa PIA Biliran. Good morning once again Sir Rodrigo Victoria. Good morning once again. DPWs, mga opisyalis sa probinsya nagluso sa Roro Port Development of Parallel Bridge. Ang Department of Public Works and Highways, Biliran District Engineering Office nagpadayon sa pagluso sa pagpaayos sa Roro Port. Nakip ng plano sa pagtukod og Parallel Bridge nga nagkatidad og 500 milyon ka pesos samtang nagataas ang gasto sa transportasyon sa lalawigan. Sumalapak ang DPWH Biliran District Engineer Erwin Antonio na sumiti ng proposal alang sa pagpaayos sa Roro Port so walay dakong problema sa Biliran side at paunay hagis sa Leyte side tungod sa isyu sa jurisdiction. Hinungdan nga naging-coordinate na sila sa DPWH Leyte 3rd District. Matod ni Gobernador Roger Espina, padayon paghapon ang kalisod sa mga negosyante tungod sa load restriction sa karaang Biliran Bridge nga gipahantang human sa kabalaka sa kaluwasan niini. Dugang ang gasto sa barging tungod sa limitasyon sa timbang gipasa na sa mga negosyante ug konsumidor. Sa laing bahin miingon si Provincial Administrator Attorney Von Aurelius Roa nga dili mahimong gamitan sa pundo sa probinsya ang pagpaayo sa pribado nga yuta ug mga lugar
gawa sa jurisdiksyon sa biliran ilabi na sa Leyte side. Ang biliran Chamber of Commerce and Industry pinagi kang sa ilang presidente nga si Richie Corso mipahimang no nga nagkagrabe ng kondisyon sa mga dalan nga nakapekto sa mga trucker ug konsumidor tungod sa mas taas nga gastos sa maintenance. Sa lain pang balita, gikumpirma sa DPWH biliran nga nagpadayon na ang preparatory studies alang sa pagtukod sa parallel biliran bridge ubos sa Asian Development Bank. Sumala pa ni District Engineer Erwin Antonio na kinalaom nga pagtuon sama sa mapalikon o balungtaron ang sektor sa pag-uma. Gihangyo ang tanang mag-uma, trabahante sa uma, kooperatiba, MSMEs, agri-entrepreneurs, kagawad sa agrikultura sa munisipyo o barangay o mga estudyante o researchers nga moapil o pahimulos sa teknikal nga tabang nga ihatag nining agribusiness center. Ug makadto ang mga katugiban sa atong balita gikan sa PABLan kini si Rodrigo Victoria. Good morning, Eastern Visayas. Alright, damang salamat Sir Rodrigo Victoria. Samtang kadi naman kita sa aton siyahan nga balita matikang tide sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. 17 anyos nga lalaki nasamaran sa aksidente sa motorsiklo sa barangay Capoocan, Calbayog City. BFP dagmit nga nagresponde. Detalye pamatian naton matikang kan Joyce Claire King. Radyo Pilipinas, report. Mga alas 10:07 san gabi, ang BFP EMS unit nga personel nga ginpangunahan ni Tereso T. Tuazon, acting City Fire Marshal, nagrespondi sa usa nga aksidente sa sakyanan nga nahinabo sa Old Road, Barangay Capoocan, Calbayog City. Sumala sa report, ang pasyente nawad-an sin kontrol sa iya single motorcycle nga nahulog katapos malagisan usa nga park nga sakyanan. Ang pasyente usa nga 17 anyos nga lalaki nga residente sa Barangay Payahan, Calbayog City. Nakakuha sin gagmay nga mga samad sa iya lawas, sa iya duha nga tuhod, nawungan kamot. Nahatagan ang pasyente sin una nga pag-atiman nga pagbulig ngang gindaradayon sa Calbayog District Hospital para sindugang nga pag-evaluate ng pagtratar. Para sa Bagong Pilipinas, Joyce Claire King, Work Immersion Student sa Calbayog City National High School. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damong nga salamat Joyce Claire King sa imo balita. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, sa ato nga mga balita. Diocese sa Maasin gisugda na ang kalihukan sa fiesta sa Senior Santo Niño de Limasawa. Ano report ni Jerry Kepez. Radyo Pilipinas, report. Yes, Dong Jeff, please come in. Opisyal na ang gisugdan sa Diocese sa Maasin atong Enero 9, 2026 ang opening salvo para sa kafiestahan sa Senior Santo Niño de Limasawa pinagi sa usa ka traslasyon sa original nga imahe sa Senior Santo Niño gikan sa Padre Burgos Port padulong sa Maasin Cathedral sa Dakbayan sa Maasin. Gisaksihan sa daghang mga deboto ang naasay nga traslasyon nga nagsimbolo sa pagsugod sa mga kalihukan alang sa kapistahan nga usa ka dakong selebrasyon sa pagtuo og debosyon sa Diocese sa Maasin. Human sa traslasyon, gipaunahan ni Bishop Cantillas ang obispo sa Diocese sa Maasin ang opening salvo mass nga gipahigayon sa Maasin Cathedral Shrine. Din iyang gipasiugda ang kahulugan sa debosyon sa Santo Niño isip tinubdan sa paglaom o panagiusa sa katawhan. Gisudan usab ni atong Enero 9 hangtod Enero 17 ang siyam kaadlaw nga novena mass nga ipahigayon matag adlaw sa Maasin Cathedral alang sa deboto sa Senior Santo Niño de Limasawa. Samtang sa Enero 17, alas 6 sa gabi, ipahigan ang foot procession sa mahal nga patrona, La Peregrina o Senior Santo Niño de Limasawa palibot sa Maasin City proper, nga gilauman nga tapukan sa bagang numero sa mga deboto. Samtang atol sa naasoy nga kapistahan kanong Enero 18, 2026, adunay pagimon nga pontifical mass nga pagapaunahan ni Bishop Cantillas.
Gilauman nga ang pista sa Senyor Santo Niño de Limasawa karong tuiga magpadayon nga mamahimong timaan sa lig-on nga pagtuog buhing debosyon sa mga katawhan sa Diocese sa Masin ug sa tibuok Southern Leyte. Balita gikan sa Diocese sa Masin para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Good morning, Eastern Visayas. 49 minutos na nakalabay halas 8 haaga hapag papadayon hataramdan Good Morning Eastern Visayas notisya didi Eastern Samar sobra 1.6 bilyones pesos nga 2026 city budget padayon nga gintatagad hiton sangguniang panlungsod 2026 PPH budget na borongan Schools Division Office, City Legal Office, City Co-op Development Office ug City Public Market Office gintratratarhan konseho. Ang detalye adyan report ni Ati Sok Aberia. Radyo Pilipinas, report. 1.6 bilyones de pesos nga proposed 2026 annual budget ang siyudad ng Borongan padahil naging tratatarit sanggunan panglugso daging dudumara nga marathon session ng konseho nga pinangungunahan ni ating City Vice Mayor Resma Member Maria Rosen Dasa aging bubuhat sa SP Sessional na siyudad. Pagpapadayon ng deliberasyon na nasabi nga budget ang Biyernes Enero 9, gintagad ang mga magbaralaod ang iging presentaran Borongan City Schools Division aging kikinanglan nga budget Schools Division Office para ang implementasyon ang magkaiba-iba nga mga programa, proyekto ug mga aktibidad para ang tuig 2026 na nagkakantidad na kabugusan hinsubra 15.5 milyones de pesos. Ang nasabi ang kantidad ay naging proponer ng alokasyon na masnod ng mga kagrastuhan. Sobra 4.4 million pesos para 2026 concentration training ng sobrahin 6.7 milyones de pesos para 2026 Eastern Visayas Regional Athletic Association o IBRA-AMIT ng sobrahin 1.2 milyones de pesos para 2026 Regional Schools Press Conference ng sobrahin 734,000 pesos para at Regional Festival of Talents ng 601,000 pesos para 2026 Division, Regional and National Science, Technology and Mathematics Fair ng 1.8 milyones de pesos para construction and temporary learning spaces sa Borongan City National Agricultural School and Pinanagan National High School. Gintagad-liwatan konseho ang naging proponer nga budget ang City Legal Office, City Cooperative Development Office, City Public Market Office, nga naginsayod liwatan City Disaster Risk Reduction and Management Office, ang ginkikinahanglan nga mga personnel hanwatan pagtitindugan nga Operation Center, Barangay Tabunan ug Barangay Kamada, syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat Ati Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Samtang, balik tide sa Radyo Pilipinas Kalbayog, konseho sa Paranas Somor ginduduso ang mga ordinansa sa rabies management o panlawas sa mga kabataan. Detalye, pamatian naton matikang kan Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas, report. Mas ginpahugot sa sangguniang bayan sa Paranas Samar ang mga ordinansa nga nagduduso san mas maupay nga panlawas san mga bata ug parigunon ang rabies management sa komunidad. Lakip sa mga ginduduso ano sa nga ordinansa nga nagtutuyo limitahon ang pagkonsumo sa junk food ug diri masustansya nga inumon san mga bata ug maistablisa ang tama nga nutrisyon samtang kabataan pa. Base sa mga health ug nutrition officials, nagtitikadamo ang mga risks sa panlawas, sugad san sakit sa bato ug atay nga ginkokonekta sa diri tama nga pagkaon san kabataan. Kasunod sini, ginduduso liwat ang usa nga panukalang nga ordinansa nga magpaparig-on sa rabies management sa Paranas, lakip ang mas klarado nga pulisiya sa responsable nga pag-ataman san hayop ug mas epektibo nga pitad kontra sa rabies. Pahayag ni Vice Alcalde Babalcon, klarado nga para sa mga bata ini nga mga pitad ug nananawagan siya san pagborobligay san mga kag-anak
barangay ug bug-os nga komunidad para makaporma san mas luwas ug mabaskog nga paranas para sa masunod nga henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damo nga salamat, Charmaine, sa imo balita. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Samtang Gemma? balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, Brigadier General nga taga-Sogod gipasidunggan ni Presidente Bongbong Marcos sa palasyo sa Malacañang uban ang pamilya ni ini. Ania ang atong report. Radyo Pilipinas Report. Bagong na-promote nga Brigadier General sa Philippine Air Force nga taga-Sogod gipasidunggan ni Presidente Bongbong Marcos dito sa palasyo sa Malacañang sa miaging adlaw. Si Jamao si Brigadier General Sheila Grace Luzon Estrera Vicente, 55 anak ni Mr. Boy Estrera o Pini Luzon Estrera dinhi sa lungsod sa Sogod ug maguwang ni kanhi sangguniang Panlalawigan Provincial Board Member Tata Estrera. Sa iyang educational background nahuman ni Brigadier General Estrera Vicente ang iyang elementary education sa Sogod Central School with honors ug sa iyang secondary education sa St. Thomas Aquinas Academy kung karon STAC with honors o ingon man sa college sa Cebu Normal University din natapos nini ang Bachelor of Science in Elementary Education, graduated magna cum laude. Sa iyang pagpadadyon sa iyang mga kalampusan, ang iyang pagpaningkamot alang sa professional nga pag-uswag mas nagpalahi kini sa iyang karera. Mitapos siya isip ikaduha sa Basic Air Force Officer Course og ikapito sa Squadron Officer Course og sa ulahi nadala ni Estrera Vicente ang dakong ang bandila sa Pilipinas uban sa dakong garbo didto sa Malaysian Air Force Staff College din si Jam mitapos isip ikapito sa 164 ka mga estudyante sa Command and General Staff Course. Gihatagan usab si Jam og diploma sa Strategic o Defense Studies sa University Pertahanan National Malaysia. Sa iyang padadyon nga pagpangita sa kaalam, nagpadadyon si Estrera Vicente pinagi sa pagkuha sa master's degree sa National Security Administration sa National Defense College of the Philippines sa Quezon City. Din gihatagan si siya og silver medal alang sa iyang labing maadyong thesis. Nakuha usab ni siya ang kalampusan sa akademiko o professional ang iyang makasaysayanon nga pagkabot sa Air Force. Nahimo si siyang unang babay nga squadron commander sa 20th Attack Squadron, unang babay nga instructor sa pilot sa MD-520MG, unang babay nga commandant sa PAF Officer Candidate School ug unang babay nga commandant sa Non-Commissioned Officer School sa Air Education and Training Wing ug unang babay nga Deputy Commander sa Tactical Operation Wing Central. Pipila lamang kini ang atong gipasabot nga mga kalampusan ni Brigadier General Estrera Vicente apan duna pay daghan ni nga mga credentials nga ijang nakabot. Una siya gihatagan sa maong pasidungog isip bag-ong Brigadier General sa Philippine Air Force. Balita gikan dinhi sa lungsod sa Sogod para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, sorry Sir Rod, no sa na-play man hinunahon nin diretso na pod ko. I'm very sorry. Okay, so sige lang manamilit ako taon-taon. Thank you Sir Rod. Good morning, Eastern Visayas. Tamtang 300 nga mga parag-uma habungtuhan na balangkayan kinarawatin organic fertilizer han gobyerno probinsyal han Eastern Samar. Ang detalye report ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas Report. Dumari
Pinaagi distribusyon hin organico foliar fertilizer nga knapsack sprayer ng gobyerno probinsya ala Eastern Samar. Nga da 334 nga mga parag-uma habungton Balangkayan hadton Biyernes Enero 9 to 2026. Pinangunahan na nasabing distribusyon ni pinaagan Office of the Provincial Agricultural Services. Diin panuyo hini nga mapakasagiton ani nga produksyon ha sektor ng agrikultura ha probinsya. May babaruan nga iton bungdot Balangkayan ina ni kaduha ha may pinakaluag nga tunang umahan ha Eastern Samar. Salit nagpatapod ang gobyerno lokal nga mapapadayon nito na suporta ha mga parag-uma. Kasumpay hini siya naliwat kinarawat na sabing interbensyon at perang mga parag-uma gikan ha mga bungton kan avid sulat ng Taft hadto naklabay na simana. Ana sabing distribusyon indako nga tambulig nga mga parag-uma agud mas mapagandaman pa ngan mas mapaorsad tun ira pangumahan. Yan nga nagtikang nangahaw adton planting season. Ang gobyerno probinsyal ng Eastern Samar impadayon nga masuporta ha pagpapakasog iton sektor ng agrikultura agud mapakasog iton produksyon hitumay ngan maporsa iton nginabuhi han nga tanan nga mga parag-uma ug ira pamilya. Impormasyon ni Hikay pinaagihan Eastern Samar Provincial Information Office para Habagong Pilipinas, TN Kamplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Na mga salamat dayan samtang mga parag-uma naman barangay Iwayan Oras kinarawat hin mga bag-ong makinarya tikang hadar. Adian report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas, report. Agud maparigon kan mapadagmit ang pakabuyan aton maparag-uma din Eastern Samar. Formal nga igin-turn over ang Department of Agrarian Reform Kundar in mga brand new nga makinarya nga daton mamiyembro han Iwayan ARB Farmers Association habungtohan oras. Ini nga mga higamit hin pag-uma intikang han Climate Resilient Farm Productivity and Support kon CRFPS Project Handar nga nagtutuyo nga mabuligan ang maparag-uma nga mapahitaas ang produksyon hauma nga maatuhan ang epekto pabago-bago nga panahon o climate change. Lakipan mga ipinandistribuer handar in usa nga unit and treasure with blower, duha nga unit and tractor, duha nga unit and grass cutter o harvester, ngan tulo ka unit and knapsack sprayer. Sobra naman ang pagpasalamat ni ARBO President Chidoro Montaliana tungod kay ini nga mga makinarya in libre nga iginhatag handar nga dako ang hibubulig agud makaiban ang ira kagarastusan ngan mapadagmit ang trabaho hauma. Nagpasalamat gihapon ni Barangay Kapitan Ronald Aguilando handa ka nga bulig nga nakarawat ang ira komunidad. Ang distribution hiningang farm machineries and equipment in gindumara ni Chief Agrarian Reform Program Officer Thelma Alfaro, Municipal Agrarian Reform Program Officer Celso Sidro, ng mga opisyalis Handar Municipal Office and Oras. Pinaagi hinigin paparigon Handar ang ira misyon na suportaran ng pakasgun ang mga organisasyon ng parag-uma habugos ng Eastern Samar. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Thank you, Daisy Bilizar. Og nagpapanunubra na kita oras. Dini talaan ay dini tinatapos ang partisipasyon na temporaryo na Radyo Pilipinas sa Borongan. Para yun ang adlawhan na Monday Good Morning EV. Hangaran ni Ati Ruth Rivera Bunda, sugad man na nato na kabakyang didi Master Control, Engineer Alquina Baldonido, News Contributors Daisy Bilizar, Ati Sok Abiriang na Dayan Camplon, Ati Pen Pumida ini, utro nang ingimbitar para buwas sa atong taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Eastern Visayas. Yes, Sir Rodrigo, para sa pagpanamilit. Good morning. Pag-usap sa atong mga kabanan ni aning Lunes edisyon sa atong Good Morning Eastern Visayas. Ako si Rodrigo Victoria sa Philippine Information Agency Biliran. Good morning, pag-usap. Good morning, Eastern Visayas. Og sa ngalan sabdri sa Radyo Pilipinas Sogod, uban ni Noel Palugod sa Master Control, og sa itong mga contributors, kini si Gemma Destriza, magpasalamat sa itong palaguban, sa itong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas.
Yes, nga din nagtatapos sa naton Lunes nga edisyon sa naton taramdan Good Morning Eastern Visayas. Damo nga salamat kanda Sir Rodrigo Victoria, kanda Ate Pen Pumida, nga Ate Gemma Destriza. Nga damo gyapon nga salamat sa nga tanan nga namati sa aton niya na. Ngan sa ako nakaupod nga news contributor yan na nga aga si Joyce Claire King and si Charmaine Perito Balvez. Sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navilon, ako an iyo managbalay yan na nga Lunes edisyon sa naton taramdan Good Morning Eastern Visayas, Suzette Pretencio. Nga damulit ka salamat sa ato nakaupod sa Master Control si Joven Cardenas, ngan aton iba pa nga OJT si Jubea Balag ngan si Jamaica Erbon. Once again, iniyan aton taramdan. Good morning, Eastern Visayas.